Komportable akong sabihin na hindi magtatagal ang araw mapapawala ang sala ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nabuhay at sumigla lalo ang mga taga-suporta ng dating Pangulo nang tiyakin ng lead counsel ito na walang iba kundi si Nicholas Kaufman na magbibigay ito ng matibay na ebidensya sa kaso kinakaharap ng dating Pangulo patungkol sa demonic crimes against humanity kaugnay ng kanyang paglaban sa illegal na droga. Ayon kay Kaufman ay kasalukuyan pa nilang binubuo ang defense team kung saan ay kasama di mo ng former executive secretary na walang iba kundi si Salvador Medialdea at former presidential spokesperson na walang iba kundi si Atty. Harry Roque. Ayon sa kanya ay mailalaban niya ng patas at ay may paninindigan ng mga kasong kinakaharap ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at makapagbibigay ito ng matibay na ebidensya para tiyakin na maa-acquit ang dating Pangulo sa mga kasong isinampas sa kanya sa ICC. Matatandaan kamakanan lamang ay inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na ang British-Israel International Lawyer na walang iba kundi si Nicholas Kaufman ang tatayong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kilala ni Atty. Kaufman sa paghawak ng high-profile cases tulad ng pagiging counsel nito sa dating empleyado ng United Nations na si Khaled Barshumana ng bansang Rwanda na kinasuhan ng Crimes Against Humanity at War Crimes noong 2010. Kinalaunan ay na-dismiss din ang kaso dahil sa kakulangan di umano ng ebidensya. Bukod dito ay naging abogado din si Kaufman ni Asha Gaddafi na pinagpetisyon sa ICC upang imbestigahan ang karumal-dumal na pagpatay di umano sa kanyang ama na si dating legal leader Muammar Gaddafi na puwersa ng oposisyon. Bukod sa pagiging international trial lawyer, isa rin daw legal strategy si Kaufman na naging specialist ng litigation, crisis public relation at reputation management. Kaya't para mismo sa maraming naniniwala na hindi tatagal ang kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at komportable sila sa lead counsel ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na kinalaunan ay mababasura din ang kasong isinampa sa kanya sa ICC. Matapos kang lumabas ng balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga dito. Lumabas lang po yata ito kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Wow. O, Solgen! Kaya mo pa ba daw? Hayop tong si Claire. Kikwestiyonin mo ang abogado ng gobyerno sa kanyang desisyon? Wala na, natatawa na talaga ako no? Alam niyo mga lods, ang pinakakawawa dito, yung spokesperson na yan, yung si Claire. Diba kung ano-ano na lang yung pagdidepensa niya, mga sinasabi niya. Dumating pa sa point na parang nagagalit na siya o parang pabalang na siyang magsagot sa media. Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon. Ngayon. Totoo naman po, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, although it's an obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nangyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute, meron pong jurisdiction ng ICC. Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin, na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. Ay, Diyos ko. Alam niyo mga lods, hindi mo na nagigets yung kanyang mga sinasabi. Kasi even siya, alam niya talagang nagkakandabuhol-buhol na lalo na yung desisyon na ginagawa ng gobyerno ngayon. At even yung si Claire, humanap talaga siya ng, diba, kumbaga, hahanap talaga siya ng lusot. Iba din talaga no? Grabe mga lords. Usap-usapan po ito ngayon, diba, na pinost mismo ng PTV. Yan, panoorin. Dumalo si First Lady Liza Marcos sa turnover
ceremony ng hospital ship MV Amazing Grace sa Pier 13 South Harbor sa Port Area, Manila. Ngayong something fishy, ngayong Martes, March 18. But, di ba, matagal na tong event na to. Tapos yung sa mga comment section, di ba, yung mga netizens, sinasabi nila, matagal na yan, matagal na yan, matagal na yan. Grabe, i-confirm nyo nga mga lords. Tawagan nyo ga ang South Harbor sa Port Area, Manila. Grabe talaga. If it's true, well, pero if it's not, at matagal na talaga to, nakakahiya. Kayo mga lords, what's your thoughts? Kasi parang last week, di ba yung na-promote siya, di ba? At nag-ano-ano pa siya. May pa-uniform pa si Liza Marcos, di ba? Ano yun eh? Last week, I think. Or last week. Na which is, kung titingnan mo, yan din yung uniform niya. Pinost ko pa nga yun sa Facebook page ko eh, nakaganito siya. I don't know, there's something fishy talaga. At times that we really need some kind of justice Wow. from an international criminal court because it's so sad to say, Miss Karen, but sometimes it really happened that justice in the country is kind of questionable sometimes. But Siya na mismo ang nagsabi na questionable daw ang justice system sa Pilipinas. Ang higit. PCO yan one of the appointed and cabinet member ng Marcos admin. Siya mismo ang nagsabi. Sinabi niya talaga mismo lumabas sa bibig niya. Questionable ang justice system sa Pilipinas. Ang talino. Diyos ko. Ay, Diyos ko. So hypothetically, if the Interpol wanted to surrender a Filipino citizen and the former president to another court and not the ICC, that the Philippines does not recognize, the administration would have done that? as long as it's in line with the cooperation to the ICC, the administration will do that. The ICC or the Interpol? Sorry, the government will do that as long as it's in line with the cooperation with the Interpol. Basta the Interpol. Gulo-gulo na. Yes. Oo, kahit saan dali ng Interpol. Yes. Even if hindi tayo naniniwala bilang bansa Yes. na may jurisdiction. Yes, because we believe in the Interpol. Ay, Diyos ko. Marcos administration, palitan nyo na yan. Hindi ba niya na-gets yung sinabi ni Karen Davila? Sabi ni Karen Davila, so pwede rin ba daw nalitisin ang sarili nating kababayan sa ibang bansa kahit hindi na siya ICC, basta sa ibang bansa? Kung pwede ba daw yun, sabi ni Karen Davila, kasi inalaw nila ang ICC. Pero tignan mo ang sagot ni Clear. Clear, not clear. So pwede na pala, or okay lang pala sa gobyerno natin na litisin yung sarili mismo nating kababayan ng mga ibang lahi. Grabe, Clear. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung dilema po ng palasyo, yung Malacanang, dito po sa mismong ang kanilang abogado ang tumatanggi na ipagtanggol ang Malacanang o ang mga tauhan ni BBM dito po sa mga isinampan reklamo na may kinalaman po sa kidnapping ayon sa kampo ni Pangulong Duterte kay dating President Tatay Digong papunta sa the Netherlands. Yan lang po, no? Marami pong sanga-sanga yan. Kasi sa isang banda, gusto naman nilang tanggalin, ang dami pong pwedeng ibulgar ni Minardo Guevara. Di po ba? Nasa heart po siya ng pagtatanggol sa iba't ibang kaso. Ngayon lang po nagkaroon ng sangkatutak na kaso na paglabag, no? Hindi po simpleng mga paglabag to, paglabag po sa mga konstitusyon. Sa konstitusyon po ng Pilipinas. Si Torre, alam po ninyo, masyado kayong gigil. Alam ko naman po kung bakit masyado kayong nagigil kay Torre, no? Dahil si Torre po yung kitang-kita natin na ginagawang attack dog. Yun na nga eh. Siya yung ginagawang tagahuli, siya yung inuutusan para gawin yung mga hindi kayang sikmurain ng iba. Kaya galit na galit tayo kay Torre. Pero hindi ba kayo nagagalit sa pinagmumulan ng utos?
Hindi ba mas karapat dapat na yung mastermind ng lahat ng ito, yung tanging dahilan kung bakit si Torre, si Torre ay nakakagawa ng ganyan? Hindi ba dapat doon din mas galit pa rin tayo, no? Okay. So, problema po yan na Malacanang at yan po ang pag-uusapan natin si Attorney Claire. Natatawa po ako dahil hirap na hirap pong paikutin ang mga reporter. Hindi po natin alam kung yung mga reporter, alam niyo po, matatalino naman karamihan sa reporter, hindi ka naman siguro ma-assign sa Malacanang press corps, no? Hindi ka naman ma-assign kay sa Malacanang press corps kung hindi ka naman katalinuhan. Nakita niyo naman sila Ivan Marina yan, etc. etc. Pero nag-iikutan sila eh. 'Di ba? Pinaiikot sila ni Castro, akala naman ni Castro umiikot yung mga reporter. Alam ko naman kung bakit nakikipag-ikutan yung mga reporter kasi magkakakampi lang naman sila. Magkakakampi naman po lang sila. Tignan nyo naman yung mga pinaglilingkuran nilang media outlet kung ano po. Kaya lang ang katotohanan po, hindi nyo. Kahit na akala ng media, kahit na akala ni Claire napapaikot niya yung media, in return, akala ng media napapaikot nila yung mga tao. Bakit? Marami nang galit sa media. Di ba? May napanood ako eh. Eto tatapatin ko kayo, mga kapatid. Akala ni Claire napapaikot niya yung media. Akala naman din ng media, actually ginagamit din nila sa Claire eh. Di ba? Kasi pag sinabi ni Claire, idudugtong lang nila. Mr. Badong tawa. Kita nyo, nakangiti na naman ako, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po napapansin na nakangiti ako. Okay. Eto kasi nagagamitan lang sila eh. Yung media, dahil sila ay anti-Duterte, kumukuha lang po sila ng kinakailangan nilang maisulat at ikukot nila yung palasyo. Hindi naman sila pwedeng sila mag-quote. Kita nyo ginagawa ng media? Ligtas sa sarili. Ikukot lang nila yung PNP, ikukot lang nila yung pag si Claire ang kinot nila, ikukot lang nila yung palasyo ayon sa palasyo. 'Di ba? Pero alam nila na hindi totoo 'yan. Nagbobolahan lang kami ni Claire, pero ang silbi ni Claire sa amin, ikukot namin siya, yun na po yun. Ganyan po yun. Pero naaawa ko kay Claire kasi napunta siya sa sitwasyon na kinakailangan niya. Sa bagay, gusto niya naman yan. Dati ng anti-Duterte yan, di ba? Dati ng dilawan yan. Kinonvert niya lang yung sarili niya bilang pro Marcos. Pero dati ng anti-Duterte yung mga yan. Ang sarap. Okay. Ano yung ibig ko sabihin? Malaki ang problema ng pamahalaan ng Malacanang kasi yung mismong tagapagtanggol niya, opisyal na tagapagtanggol si Menardo Guevara. Yung OSG ay opisyal na tagapagtanggol. Nagtataka nga ako no? Ang una kong tanong, kaya ako natatawa kahapon nung binalita nyo, hindi ko pa kasi nababalitaan eh. Nung habang tayo ay naka-live, may mga nagko-comment, Boss Buds, ayaw daw ipagtanggol ni OSG yung natatawa ko kasi paano mangyayari yun? Siya yung tagapagtanggol ng pamahalaan. Di dapat mag-resign na siya. Yan yung dilema ng pamahalaan ngayon. Ano po ang dilema ng pamahalaan? Hindi nila matanggal-tanggal. Ayaw mag-resign ni OSG. O baka hindi rin nila pinagre-resign. Hindi natin alam eh. Kung hindi mo na kaya ipagtanggol, ako, personal na pananaw ko to Kung hindi mo na kayang ipagtanggol ang pamahalaan, ang Malacanang, bakit nariyan ka pa? Yun yung trabaho mo, di ba? O hindi ko po sinasabi na si Guevara ang may kasalanan nito. Kung wala kayong ginagawang kapalpakan, wala dapat sa sentro si Guevara.